What's up mga kaigang? Napaka-convenient talaga ng GCash, ano? Kahit hindi mo nadalhin yung wallet mo, phone mo lang, okay na. Pero ngayon, kahit hindi mo na ilabas yung wallet at phone mo, pwede na natin magamit yung GCash dito sa Huawei Band 10 Smart Band. Yung link dito, nasa pin comment lang sa baba. I-check nyo lang dyan. So ito yung packaging niya. Same lang din sa Huawei Band 9. Bali, yung nandito sa atin ngayon is white. Pero available din to sa colors na black, pink, green, blue, at purple. So yun, i-unbox na natin to mga kaigang. Buksan natin dito sa ilalim. Tapos hilahin lang natin to. Nandito to kagad yung Huawei Band 10. Yan. Tapos, meron pang laman yung box. So yan, nandito na yung magnetic charging cable niya. Yung manual, paperworks. Yan. Okay, tabi mo natin yung iba. Tanggalin natin yung plastic. Whoop. Same lang din yung design tsaka size nito sa Huawei Band 9. Pinagkaiba lang nito is yung build quality kasi yung frame nito naka-aluminum alloy na. So mas solid yung build nito tsaka mas durable. So ito na mismo yung Huawei Band 10. Kunin nga natin yung Huawei Band 9. Yan. Napaka-identical, oh. Bali yung pinagkaiba lang nila sa design. Itong Huawei Band 9, plastic yung frame niya. Tapos itong Huawei Band 10, naka-aluminum alloy yung frame. Bali sa design, parehas lang. Yan, makikita natin dito sa right side yung power button, main menu button. Dito sa left side, yan, malinis. Dito naman sa likod, yan, quick release na rin yung strap niya, no? Same lang din sa Huawei Band 9, yan. Pwede nyo din gamitin yung mga strap nyo sa Huawei Band 9 dito sa Huawei Band 10. Tapos yan, yung mga sensors niya, tsaka yan, yung mga charging pin. Bali, charge nyo lang ito ng 45 minutes. Kaya na nitong tumagal ng 14 days. 7 days naman pag average use. So, i-on na natin to yan. Press na natin tong power button. Yan, nakalagay, Huawei. Nag-vibrate na. May makikita kayong QR code dito. Scan nyo lang to para ma-download yung Huawei Health app. Pero since meron na tayo yan, scan na lang natin dito sa Huawei Health app. Yan, punta kayo dito sa Huawei Health app. Tapos yan, tap nyo itong sa right side. Sa upper right corner, scan. Scan lang natin yung QR code dito sa watch. Pairing on the wearable. Yan, pair lang natin. Ayun, nakalagay, pairing successful na. Ganun lang kabilis mag-pair dito, no, mga kaigang. Okay, mamaya babalikan natin itong Huawei Health app. So ito na mismo yung home screen ng Huawei Band 10. Bale, naka-AMOLED na to. Same lang sa Huawei Band 9. Tapos kung gusto nyo palitan yung watch face, yan, hold nyo lang yung screen. Check natin yung mga iba. Yan, madami din dito. Customizable na rin yan. Pag may nakita kayong gear dito sa baba, pwede nyo baguhin yung information. Again, same lang din dun sa Huawei Band 9, no? Ganun din. Madami din siyang default na watch face. Pero yung iba dito sa Huawei Band 9 na rin galing, eh. Pag mag-swipe down tayo, yan. Makikita natin dito yung quick settings. Yan, familiar na kayo dito kasi same lang din sa phone natin. Ganun din. Swipe up naman tayo. Dito natin makikita yung app notifications. Tapos yun, pag mag-swipe left naman tayo, dito natin makikita yung mga quick apps. Yan, nandito yung heart rate, blood oxygen, yung sleep. So, customizable din to, no? Yan, yung workout, sleep, and yung activity natin, calorie, steps, distance. Okay, so yun lang. Pag mag-swipe right naman tayo, yan, makita natin dito yung app widgets. Yan, yung weather, yung music player. Bali, wala tong built-in storage, kaya hindi ka makakapag-store ng music dito. Yung ginagawa nito is Bluetooth music control. Tapos yan, pag-press naman natin tong side button dito, yan, mapupunta tayo dito sa main menu. Okay, check natin yung mga apps dito. Yan, workout records, workout status, activity records, sleep, emotional well-being, heart rate, pulse wave analysis, blood oxygen, yan, SpO2. Tapos, breathing exercise, notifications, music, weather, calendar, alarm, timer, stopwatch, flashlight, find phone, tsaka settings. So yung technically, same lang din yung mga apps niya sa Huawei Band 9 except nga dun sa GCash. So make sure updated yung Huawei Band 10 nyo para makita nyo yung GCash. So by default, wala siya dito, no? Bali, para lumabas yung GCash, yan, punta lang kayo dito sa settings. Tapos hanapin nyo yung payment. Yan, payment. Yan, nakalagay dito, available, GCash. Activate lang natin. So yan, hintayin lang natin mga kaigang. Yun, mabilis naman, no? Yun, nakalagay dito, GCash has been added to your home screen. Yan.
So, pag pumunta tayo dito sa main menu, yan, nandito na yung GCash sa pinakababa. So, mamaya papakita natin kung paano i-pair tong GCash account nyo dito sa Huawei Band 10. Pero ngayon, check muna natin yung workouts. Yan, punta tayo dito sa workouts. Stop natin. So, yan, number 1 dito, outdoor run. Nauuso to ngayon no? Yan, indoor run, meron din. Outdoor walk, indoor cycling, pool swim, jump rope, elliptical, rower. Tapos kung bitin pa kayo dyan, yan, pwede kayo mag-add dito, tap nyo lang. Yan, iba-iba yung mga category dito, no? Depende sa workout nyo. So yung mga workout dito mga kigang, same lang din dun sa Huawei Band 9, no? Lalo na yung mga common na workout dito, katulad yan, outdoor run, same lang din. Wala nga lang tong built-in GPS, kaya need mo i-pair sa phone mo kung gusto mo magkaroon ng access sa GPS. Pero naka 5 ATM or water resistant, up to 164 feet na to. Kaya okay lang kahit malubog o mabasa ng tubig. Ngayon mga kigang, check naman natin tong Huawei Health app. Available to sa iOS at Android. So yan, dito sa Huawei Health app, yan, pag tinap natin tong health, makita natin dito yung health information natin. Yan, heart, weight, sleep, blood oxygen. So lahat nandito na, no? Tapos yan, exercise, pwede na kayo mag-start ng workout nyo dito. Indoor run, workouts, walk, cycle, golf. So magkakaroon kayo ng access sa GPS dito since naka-pair sa phone nyo. Tapos yan, pag tinap natin tong device, yan. Tapos tap natin tong Huawei Band 10. So yan, dito makikita natin yung smart band natin. Tapos nandito yung watch face. Pwede tayo mag-download ng watch face dito. Tapos pwede din tayo mag-customize. Lagay natin yung picture natin. Gawin natin watch face. Yan, madami kang watch face na makikita dito. May paid, tsaka free. Yan, loading yung free. Yan, dami din dito sa free, oh. Tapos yan dito sa notifications, yan. Pwede mo iset yung mga app notifications. Actually, lahat ng mga apps pwede mag-notify dito sa Huawei Band 10, yan. Mamili na lang kayo kung ano yung priority nyo dyan. Tapos yan, band protection. Pwede kayong maglagay ng password dito sa smart band nyo para sa mga smartphone natin, no? Tapos yan, find device, alarm, weather reports, health monitoring. Yan, kung gusto nyo continuous heart rate, automatic blood oxygen, sleep breathing awareness. Again, yung features niya, same lang din sa Huawei Band 9, no? Walang pinagkaiba. Tapos yan, meron din siya mga quick replies or yung mga pre-made na messages. Ito yung tinatap nyo pag nakamiss kayo ng call. So, walang Bluetooth calling tong Huawei Band 10, mga kaigang. Same lang din sa mga ibang Huawei Band. Yan, sa mga hindi pa familiar sa Huawei Band, no? So, itong quick replies para to sa mga missed calls natin, yan, or mga messages. Kasi pwede ka mag-tap dito ng mga pre-made na messages, yan. Pwede ka din mag-customize. Kung nabahala dyan, kung ano ilalagay mo. So, yun na lahat ng features itong Huawei Health app, mga kaigang. So, inuulit ko, meron ng GCash dito sa Huawei Band 10. Pero sa ngayon, merong konting problema. So, ganito mag-bind ng GCash account nyo sa Huawei Band 10, ano? Tap nyo yung GCash app. Tapos yan, may makikita kayo ditong QR code. Tapos i-open nyo yung GCash sa phone nyo. Scan nyo tong QR code para mag-bind yung GCash account nyo dito sa Huawei Band 10. Kaso ang problema, sa ngayon, ayaw talaga mag-bind yung GCash account mo dito sa Huawei Band 10 kahit pa ulit-ulitin mo i-scan yung QR code. Working lang yung GCash sa mga selected units na ginamit ng ibang content creators. Pero sa ngayon, hindi siya nagbabind kahit updated yung GCash, Huawei Health app, at Huawei Band 10. Kaya need pa natin maghintay ng bagong updates. Ngayon ang tanong, worth it ba mag-upgrade dito sa Huawei Band 10? Identical yung design at specs, build quality lang at GCash yung difference sa Huawei Band 9. So para sa akin, hindi siya worth it kung bihira ka gumamit ng GCash. Inuulit ko, kung galing kayo sa Huawei Band 9 at hindi ka naman madalas gumamit ng GCash, mas okay, skip nyo lang tong Huawei Band 10. Pero kung gusto mo na mas magandang build quality at habol mo yung convenience, perfect sa itong Huawei Band 10 kasi meron na tong built-in GCash. Tapos meron pa tong heart rate, blood oxygen, sleep at steps tracker, 5 ATM water resistance at up to 14 days ang battery. Lahat ng features na yan, makukuha nyo lang for only 1,799. Yung link nito, nasa pin comment lang sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Huawei Band 10? Comment down below!